na malayang makapagsalita kaugnay sa kanilang nararamdaman at nasa isip. Totoo man yun o hindi. Dahil pakiramdam at opinion yun eh. Iba yung nagsasaad ka ng pawang kasinungalingan at pinapasa mo bilang katotohanan. Magkaiba yun. Ano bang ibig sabihin ng news? Balita. Pinapasa mo bilang katotohanan. Tingnan mo na lamang ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Hindi ba merong news, yung headline? Merong opinion, editorial? Kaugnay ng opinion at editorial, walang tama at walang maling opinion. Opinion mo yun, karapatan mong sabihin kung ano yung opinion at nasa sa isip mo. At hindi mo naman sinasabing ito ang totoo, ito ang opinion ko. Malaya at malawak ang kalayaan ni naman magsaad ng kanyang opinion. At yun na mga kabayan, pag-usapan nga po natin at panoorin. Ito pong interview o press con ni Senator Chis Escudero. Kaugnay nga po dyan sa fake news na hearing na ginawa po ng mga congressman nating matatalino at magagaling. O yan abante matatalino at magagaling baka naman umangal ka pa yan. Ito mga congressman nating matatalino at magagaling, hindi po buwaya, hindi po magnanakaw. Nagkaroon po ng hearing kaugnay po sa fake news. At doon nga po, nakita po natin kung paano nga po nila hindi tinakot yung mga vloggers. Na hindi po nila sinabi na kapag hindi po nagsorry, ikukulong po. Hindi po nila sinabi yun, mga kabayan. Yan malinaw po yan Ngayon po, nagsalita po si Senator Chis. Kaugnay nga po doon. Ano po ang sinabi ni Senator Chis? Kaugnay nga po dyan sa sinasabi po ni Abante na opinion daw po, pero dapat may backup ka na ebidensya. Tama ba yun? Kapag may opinion ka daw, hindi ka pwedeng magsalita ng basta opinion mo lang na wala kang ebidensya. Kailangan may ebidensya ka. Ito po panoorin nga po natin Senator Chis, pasok. Wala akong nalalamang pending na measure sa Senado kaugnay sa bagay na yan na tinalakay na sa plenaryo. Kung meron man ay nasa komite pa lamang yan. Iisa ang magiging giya namin. Maliwanag at klaro ang nakasaad sa Saligang Batas, Article 3, Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Nor shall anyone be... ang kaugnayan ng bagay na ito, hindi dapat magpasa ng batas ang Kongreso na tataliwas dito. So ang magandang timbangan o ang linaw po napakalinaw. No law shall be passed about freedom of speech, mga kabayan. Hindi po dapat wala pong batas na dapat ipasa sa pag-suppress ng freedom of speech. Napanaginipan ko po, nagkaroon po ng hearing patungkol po dyan yung mga magagaling na congressman. Panaginip lang po yun doon sa panaginip ko, niyayari po yung mga vlogger sa mga opinion po nila. At mayroon pong isang congressman doon, hindi na po natin papangalanan pag hindi daw po nagsorry yung mga vlogger tungkol dun sa kanilang opinion, ipapakulong daw po nung matandang congressman na po yun. At pag hindi daw po pinangalanan yung mga congressman, kasi gusto niya pangalanan, ikukulong pa din daw po. Pero panaginip ko lang po yun mga kabayan. Hindi pag nagalit kayo, sabi, panaginip ko yun, malinaw naman daw mga kabayan. Panaginip ko po yun, nanaginip po ako. Eto, napapanood po natin ngayon, sabi ni Sir Chis Escudero, dapat bawal magpasa ng batas. Ba't magpapasa yung mga congressman? Yung mga magagaling at matatalinong hindi magnanakaw na congressman. Bakit naman po? Sabi ni Sir Chis, bawal daw po sa batas yun Binasa pa niya. Sir Chis, tuloy mo. Baka sabihin nila, ako lang nagkasabi tulay
sa anumang batas na ipapasa kaugnay ng fake news, hindi dapat ito tumawid dun sa paglalapastangan sa karapatan ng ating mga kababayan na malayang makapagsalita kaugnay sa kanilang nararamdaman at nasa isip. Totoo man yun o hindi. Dahil pakiramdam at opinion yun eh. Iba yung nagsasaad ka ng pawang kasinungalingan at pinapasa mo bilang katotohanan. Magkaiba yun. Doon sa matandang panaginip ko o ayan, malinaw na malinaw. Opinion mo yun eh. Diba? Opinion ng isang tao yun. Ang linaw na paliwanag ni Sir Cheese. Tapos pipilitin mo ang isang tao na mag-sorry dahil sa kanyang opinion. Opinion nung taong yun, buhaya ka eh. Yun yung opinion niya. Kailangan mo maglabas ng ebidensya dahil sa opinion niya. Opinion po yun eh. Ba't di papakulong? Tulad yan, halimbawa, sa panaginip ako eh. Sa panaginip ko, si Abante naging buhaya. Pastor na buhaya sa panaginip ko yun eh. Ikukulong mo ako dahil sa panaginip ko? Ganun ba, sir? Di ba? Yun yung opinion eh. Di naman namin sinasabing buhaya ka. Di naman namin sinasabing magnanakaw ka. Wala naman kami sinasabing ganun. Di ba? Sa panaginip lang namin. Tapos masasabihin mo. Di ba? So dapat pala, lahat tayo, pag magsasalita tayo, pag-post tayo, lalagay mo, nanaginip ako. Yun yung panaginip ko eh. Anong ebidensya gusto mong kunin? Sa utak. Ingot ka na lang nun kung gusto mo ng ebidensya panaginip yun. Laway. Patuloy mo, sir. How do you balance that constitutional right dun sa alarming spread ng mga misinformation and disinformation? Hindi na, ulit natin natin mga pakinggan natin. Sir Cheese, ulitin mo. O hindi. Dahil pakiramdam at opinion yun eh. Iba yung nagsasaad ka ng pawang hindi. Ang nararamdaman na malayang makapagsalita kaugnay sa kanilang nararamdaman at nasa isip. Totoo man yun o hindi. Dahil pakiramdam at opinion yun eh. Iba yung nagsasaad ka ng pawang kasinungalingan at pinapasa mo bilang katotohanan. Magkaiba yun. How do you balance that? Napakalinaw eh. Di ba? Napakalinaw eh. Opinion mo yun eh. Hindi naman yun sinasabi mong magnanakaw siya ba? Hindi, wala naman ganun. Di ba? Pakiramdam mo lang. Di ba na yung mga congressman nagnanakaw. Pero wala naman sinabi, hindi, magnanakaw ka, Abante, hindi, ganito ka, ganyan. Wala naman ganun eh. Tapos sasabi nyo, pangalanan? Kung hindi pa pangalanan, ikukulong. Di ba? Kaya ako, madalas ako managinip eh. Madalas ako managinip. Panaginip ako si Abante naging buhaya. Pastor na buhaya. Panaginip ko yun. Hindi nga, nanaginip nga tayo eh. Di ba, mga bayan? Ngayon, anong ebidensya kukunin mo doon sa panaginip na yun? Di ba? Tuloy mo, Sir Cheese. Dun sa alarming spread ng mga misinformation and disinformation sa social media. Yung mga intentional talaga. Well, truthfulness will always be the test. Again, hindi unlimited ang kapangyarihan ng isang taong magsalita, pero hindi rin tayo dapat gumawa ng anumang bagay na magko-constitute ng tinatawag nating prior restraint o isang bagay na maaari magbigay ng takot para pumigil sa ating mga kababayan na ilahad kung anong nasa sa isip at nasa sa puso nila. Ibahin din natin marahil yung purveyors of fake news talaga. Ano bang ibig sabihin ng news? Balita. Pinapasa mo bilang katotohanan. Tingnan mo na lamang ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Hindi ba merong news, yung headline? Merong opinion, editorial?
Kaugnay ng opinion at editorial, walang tama at walang maling opinion. Opinion mo yun, karapatan mong sabihin kung ano yung opinion at nasa sa isip mo. At hindi mo naman sinasabing ito ang totoo, ito ang opinion ko. Malaya at malawak ang kalayaan ni naman magsaad ng kanyang opinion. Pero ang sino mang nagsasabi bilang katotohanan ng isang bagay, yun siguro ang pwedeng tingnan at pag-aralan na pwedeng malimitahan. Hindi yung pagsasaad ng nasa isip at nasa puso ng ating mga kababayan bilang opinion lamang nila. Should the government control the use of social media through legislation? Or Sinubukan na yan ng ibang bansa at nahirapan sila. Para sa akin, alam nyo, sino mang mahilig sa social media, sino mang mahilig sa iba't ibang social media platforms ay naging biktima na rin ng fake news. Sa lahat ng tao, pinakamapanuri ang mahilig sa social media at mag-social media. At hindi rin naman siguro ganoon na rin kadali para sila'y madala o mabola ng anumang kasinungalingang makikita nila sa iba't ibang social media platforms. Dahil mapanuri na sa paniniwala ko ang isip at kaisipan ng sambayan ng Pilipino kaugnay sa fake news o klarong mga pagkakamali o maling mga balita kaugnay sa mga nangyayari sa ating mga opisyal o mga individual na kaibigan natin o kakilala. Sir, your thoughts po dun sa naging hearing last week on former President Duterte's arrest? Ano kaugnay nun? Yung parang assessment, sir, ninyo, napanood niyo po, nag-monitor po ba kayo? Bahagya, oo. Can you ask a specific question? Ito naman, sir, can you confirm po na yung palas ay nag-request po sa inyo, nag-invoke po ng executive privilege in a letter to you and Senator Marcos? Sumulat sa akin, sumulat din kay chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, na gagamitin nila ang executive privilege kaugnay sa anumang pag-uusap na naganap sa pagitan ng Pangulo at ng kanyang mga gabinete na ginamit yata ng isa o dalawang beses lamang. Depende sa tanong na ipinukol ni Senator Marcos. Kung maalala nyo, ito ay bugso na naging desisyon ng Korte Suprema noong mga nagdaang panahon kaugnay sa EO 464 na pinasa ni dating Pangulong Arroyo. Tutol ako na iakyat sa Korte Suprema yan dahil ayoko mabigyan sana ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbaba ng masamang desisyon. Pero pinagpilit yan ng mga kasamahan ko noon. At ang resulta nga, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig.